Pakinggan naman natin mga bossing yung sinasabi ng NBI kasi kanina nagpunta na yung 18 Marines kasama ng kanilang mga abogado, si Mike Defensor, yung kanyang napakagandang asawa, pati ba naman yun, dinamay pa sa kaso. Walang iya naman. Hay nako, lahat na lang talaga kinakasuhan nila. So nagpunta diyan sa NBI. Pero bago sila magpunta sa NBI, para sumagot, meron na yung NBI director natin na bago, meron na siyang mga pronouncements sa media. Akala ko ba nag-iimbestiga pa lang kayo? Kung nag-iimbestiga pa lang kayo, bakit may mga pronouncements na kayo sa media? Di ba usually, pag nag-imbestiga kayo, halimbawa meron kayong haka-haka, o dapat makuha nyo muna yung side ng mga sinusubpinan ninyo. Pag nakuha nyo yung mga side ng mga sinusubpinan ninyo, and then dun kayo magka-come up ng statement, whether ano ba yung mas matimbang, yung kanila ba o yung haka-haka nyo. Hindi pa. Ngayon pa lang nagpunta. Yung mga Marines, yung mga abogado ngayon pala nagpunta. Kahapon, nung isang araw, meron na kayong pronouncement. Meron na kayong parang partial na, hindi naman desisyon, pero partial na parang tapos na yung investigasyon Resulta na, parang partial na resulta na kagad yung sinasabi niyo. Tingnan niyo kung anong sasabihin nitong NBI director natin. Ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver, bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi, apat hindi. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umaten po sila. Yung tanong nyo ilan, in-expect po namin umaten sila. Ayun naman pala, pinapaatin nyo tapos nilalabas nyo na kagad yung mga nakalap yung impormasyon. Dapat hindi ganun. Dapat kung talagang may mga impormasyon kayo, dapat ang press conference mo na. Meron kasi kami mga information parang conflict doon sa kanilang mga salaysay. Pero sasabihin ko na lang yun kapag yung resulta ng investigasyon, kapag nakausap na namin sila ng personal. Kasi kailangan maitanong namin sa kanila yun at mabigyan nila kami ng pruweba na yung impormasyon na meron kami, initial na mga information na meron kami, hindi tugma. Or yung initial na information na meron kami mali at yung kanila yung tama. Dapat bago tayo nagbigay ng mga ganitong media yung statement, sana nakausap na muna natin sila. March 11 yan, kahapon yan. So ngayon March 12. Ngayon pa lang pupunta, ngayon pa lang yung date na pupunta yung mga Marines. Anong ibig sabihin yan? So ngayon pa lang parang hindi nyo pa man nakakausap. Parang inaano na natin, dinidiscredit na natin o sinasabi na natin na mali sila. Hindi naman po tama yun, sir. Kasi, inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Zaldico? Hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Although inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila. Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit yung retired general na to. At meron po kasi mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran or baka Well, that's speculation. Speculation mo yan, sir. Before you speculate, better to talk to them first. Talk to them and ask them personally, wala kayong pera. So are you getting something from this? Hindi ba? May mga ganun. Pero yung nagbibigay ka na agad ng iyong paunang
desisyon, rekomendasyon, ano ba tawag dito, o paunang spekulasyon, mali po yan. Ibig sabihin, kung nag-speculate na kayo na ganyan, hindi nyo pa man sila nakakausap, hindi, bias na yung paano ninyo. Bias na yung magiging investigasyon nyo kasi meron na kayong tawag dito parang resulta na nandiyan na sa utak nyo at yung resulta na yan sinasabi nyo na sa media. Mali naman yan, sir. Oo, kung talagang gusto nyong magtiwala ang taong bayan na napatas yung inyong pagdinig, sana hintayin nyo munang makausap nyo sila. Kayo personal na maitanong yung mga intel ninyo, yung mga alam ninyo tungkol sa kanila, personal nyong matanong sa kanila at personal nilang mapasinungalingan yun bago naglalabas tayo ng statement. Hindi pa man nagsisimula yung investigasyon, may statement na kayo, bakit pa kayo mag-iimbestiga? Mamaya meron ding sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Sir, ano yung magiging susunod na proseso natin kung walang sisipot sa kanila bukas? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or probably we will determine magpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Baligod. Yun Kasama yung po sa subpoena si Atty. Baligod. kasama po. Kasi siya po yung nagsalita. Pero ilan po sa kanila lahat binigyan nyo? Lahat-lahat? Bali yung 18, tapos parang Ayan, so na-play natin yan. I-play naman natin mga bossing yung nangyari kanina sa NBI pagpunta ng mga sila Baligod, sila Defensor. O tingnan natin kung ano nangyari. Maganda tong Maganda tong debate stand-off na to diyan sa NBI. Pasok. For the record, the subpoena, it says here, to provide relevant information on the investigation being conducted by this Bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the appliance. But tell us if you want to go beyond your deputization. Ayan so nakita nyo, nag-appear si Mike Defensor, yung asawa niya, yung Marines, nagpunta sila sa NBI. Ang subpoena sa kanila ng NBI, background checking lang. Background checking. Ang gustong mangyari ng NBI, i-isolate sila or kausapin sila isa-isa, i-interrogate sila. Mali yun. Labag yun sa karapatan ng mga kasi nandiyan sila as resource person, as witnesses. So mali, naiaano mo sila, na itatrato mo sila na parang mga suspect. I-interrogate mo sila isa-isa. Nandiyan sila para sumagot doon sa subpoena ng background checking. Check yung mga credibility nila. Pero siguro hanggang doon lang. Kung meron pa kayong ibang itatanong sa pagkakaintindi natin, kung meron pa kayong ibang topic itatanong, kailangan mag-issue kayo ng panibagong subpoena para doon. Para makapagdala kami. Kasi ang dala lang nila ngayon yung pagkakakilanlan nila. Prueba na talagang nagtrabaho sila kay Saldico, prueba na talagang Marine sila, prueba na talagang mga Pilipino sila. Kasi yun lang naman ang subpoena. Pero kung magtatanong kayo tungkol doon sa mga ebidensya nila, wala kaming dala. Kailangan mag-issue kayo ng separate subpoena para doon at bigyan nyo kami ng mga dapat namin tanungin, dapat namin sagutin ng mga katanungan ninyo para makapagdala kami ng mga supporting evidences para masagot yung mga katanungan ninyo. Pero yung one-on-one na interrogasyon, hindi kami papayag dyan. O lalong-lalo na yung inyong NBI director meron ng pronouncement sa media na ganito, na ganyan, na ganito, na ganyan. Delikado yan. Just let us know. Of course na po, But yung background investigation and verification will also go beyond mere name and so we will have questions for them pertaining to their background. So you are no longer limited on the ascertainment of the identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn statement. Definitely, if I So that's your We will direction. be limited to that only. Which We one? will be limited to the sworn affidavit submitted before the Ombudsman.
Yes, that's my Will you partner, be ma'am. allowing us to do that? Na- Objection po doon? No. Ang worry namin is your authority as deputy of the ombudsman. Right? Nasa inyo. But if you want to dwell beyond the identity of the affiance, then let us know. Yeah, we are letting you know that. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am only the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. But just to be clear, no, they are not suspected of committing any offense. Ano? So hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation. But it's the same. If you want to be present when your clients are interviewed, you are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir, no? Because no less than the head of your office is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not in fact Marines, 8 of them were not in fact employed by Saldico, and he even said a lot more. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of the NBI director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already. And he is citing intelligence information given to him. He also said there was a general belonging to class 75 of PMA who recruited this 18, and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, these 18 have executed their affidavit because of economic reasons. Na wala daw silang trabaho at wala silang kita, hirap sa buhay. Next, may sinabi pa siya na we verified the flight detail of airtaxi.ph, and according to the certification given to us, there was no flight to Ilocos Norte between 2023 to 2025. But the affidavit says it was in 2022. Why did he skip the 2022? So, I think the director, and I'm sure you will follow what the director is saying, because I know Attorney Raimundo that you are very close to the new director. Okay? Sir, No. Let me just finish. No? So my concern as a party involved here is that you subpoenaed us to ascertain the identity of the 18. Now you are telling us you want to go beyond the identity of the affiance. So, under what authority are you trying to do that? Because you are limited by the deputation by the ombudsman. And if you want to get into the details, the ombudsman already sent me a letter requiring us to perform a positive act of supplying additional information, etc., etc. So, my worry now is, ombudsman will conduct a factual investigation. NBI will also conduct its own factual investigation that is beyond the deputation of ombudsman. And you know that the law fronts on 2 agencies investigating the same factual issue because of the danger of 2 agencies coming out with different results. That is what the law prohibits. So that's why, with due respect, sir, Attorney Raimundo and ma'am, no? Let us limit our exercise now to conform with your subpoena. But if you want to dwell further, send us the proper subpoena so that we can also bring the affidavit,
the pictures or videos attached to that affidavit and some other evidence that you may require. But for now, I'm afraid that we cannot provide any answer to you that is beyond the identity of the 18. Thank you po. Thank you. Are you finished? Okay, let me just respond briefly. May I just make a manifestation so you can respond to both of us Okay. at the same time? Go ahead. Attorney Raimundo, we are here lest anyone think that we have something to hide. That's why we are refusing. Let me give you the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. Thank you, sir. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Ngayon ko lang nalaman kay Attorney Baligod na meron na palang sabina o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong sabina na ito at yung sabina roon, dala-dalawa. Kayo, deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate not only the 18 but my client and the other persons involved here as well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse, because the limits of your power are only within the four corners of your deputization, as Attorney Levy correctly stated, ascertain the background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is fairly well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. That those are tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not consent to that, custodial interrogation or not, because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Huwag na tayong maglukuhan, Panyero. Tinatakot nyo lang kami. May question kayo, you're here. He's here now. You ask him. Tapos. Okay. Okay. All right. Thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity of the men and women in the NBI. So, you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. Alright? Narinig na namin yan eh. Also, Go where the evidence leads. Walang yan, ganyan din sinabi ni Lacson eh. Go where the evidence leads. Tapos, nung naglabasan tong mga to, putsang ina, biglang hindi. Walang kwenta yung mga yan. Hindi totoo yung mga sinasabi nila, kay ganito, kay ganyan, kay ganito. O, katulad ng ginagawa ni Director Matibag ngayon. Hindi niya pa nakakausap yung mga tao. Meron siyang investigation na ginawa on his own. Meron siyang mga leads na nakuha. Hindi niya pa nako-confirm sa mga tao na to. Yung lead na meron siya, ina-announce niya na. Di ba? Pare-parehas naman yung style. Style ni Lacson, style ni Matibag, style nung iba pa. I mean, no disrespect to NBI kasi nire-respeto natin yung NBI eh. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ni Topacio, kung ang NBI gagamitin, magpapagamit para i-intimidate itong mga gustong magsalita laban sa korupsyon, ano naman makukuha ng mga ito? Di ba sinabi na nga ni Mike Defensor, ano makukuha ng mga to? Hindi naman tumatakbong politiko itong mga to. Wala, delikado pa yung buhay ng mga to, pero bakit nila isinakripisyo yung kanilang safety para lang ilabas itong mga nalalaman nila? Oo, kasi nga, nakita nila na putsang ina, sila hirap na hirap, tapos yung mga amo nila, yung mga dinideliveran nila, putya, pera ng taong bayan, yung nananakaw, tapos pinapang good time lang ng mga ito. Habang yung mga anak nila, hindi nila alam paano nila pagtatapusin ng pag-aaral, daming problema ng Pilipinas, walang pera Pilipinas, tapos makikita mo, mali-mali tayong perang dinideliver nila. Hindi ba? Kumbaga, for the first time, itong mga tao na ito, pinanindigan nila yung kanilang prinsipyo at sa kabila noon, magiging delikado yung kanilang pamilya. Bakit natin itatrato pa na ganito? Diba? Dapat nga, binibigyan natin sila ng protection eh. The same protection that you're giving to Yusek Bernardo, dito kay Madriaga, the same protection binibigay nyo dyan kay Alcantara, diba? Dapat ganun din yung itong mga binibigay na natin na tawag dito na protection sa mga tao na ito dahil wala naman, they have nothing to gain from this.
ang Pilipinas at mga Pilipino ang magbe-benefit dito sa mga pag napatunayan na may katotohanan itong mga bintang na itong mga Marines na ito. And saludo tayo sa mga Marines na yan na sa kabila ng ganitong klaseng pangaharas sa kanila, hindi sila umaatras sa laban. Narinig na namin yan. We will go where the evidence lead us. Kalokohan yan. O, alam na namin since the start na this government has been weaponizing all branches ng gobyerno natin, na lahat ng mga agencies ng gobyerno natin para lang mapagtakpan yung kanilang mga pagkakasala, mapagtakpan yung kanilang pagnanakaw, mapagtakpan yung kanilang korupsyon. Gagawin nila lahat at all length, sabi nga nila, na para lang yan, gagamitin na naman si Pastor Kibuloy, isisequester yung kanyang mga ari-arian. Wala namang pera ng gobyerno ang ginamit diyan. Paghihirap naman yan ng bawat miyembro ng ng Kingdom of Jesus Christ, pero gusto pang kunin. Tapos eto na naman, may mga espiya sa China, kung ano-anong smokescreen ang ginagamit natin para lang mailihis etong totoong mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Ninakawan tayo lahat, kahit ikaw, attorney, ikaw, Director Matibag, lahat tayo ninakawan ng mga yan. And alam ko, hindi naman kayo involved dito sa pagnanakaw na ito. Huwag natin hayaan na gamitin ng opisina natin, gamitin kayo, yung prinsipyo ninyo, kalimutan ninyo, dahil lang sa posisyon. Sana wag ganun. Sana isipin natin yung bayang Pilipinas. Kasi lubog na tayo, mantakin mo. Ang pinag-aawayan ngayon ng ibang bansa, teknolohiya na. Doon na sila nagtatalo-talo. Mantakin mo, tayo hanggang ngayon nasa politika pa rin. Hanggang ngayon, pag nanakaw pa rin sa pera ng taong bayan, nandoon pa rin tayo, hindi pa rin tayo umuusad. Paano tayo uusad kung magpapagamit tayo? Di ba? At hanggang dyan na lang po ang ating vlog. Maraming salamat mga bossing sa inyong panonood. Manatili po kayo, naka-like, naka-subscribe, naka-share. At kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, yan, merong super thanks dyan. Mag-super thanks kayo. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.